mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating dalhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, isa sa mga inilalarawan na kadakilaan sa ating paggunita ng Kwaresma ay ang pagpapatawad. At ito ay inilarawan sa pamamagitan ng mga salaysay katulad lang ang makasalanang waldas na anak at ang mapapatawad na ama. Ang pagpapatawad sa isang makasalanang babae na pinatawad ni Jesus na naisa ng batuhin ng mga Hudyo dahil sa ang babae nito ay makasalanan. Ika nga isang babaeng parang kalapating mababa ang lipan. Isang Magdalena. Alam na natin kung anong ibig sabihin ng kalapating mababa ang lipan. Ang hanap buhay ay ang pag-aliw ng mga kalalakihan sa pamagitan ng kanyang alindog at katawan. So, ang parusa ng mga ganyang klaseng babae pag mahuli ay patayin sa panahon ni Jesus. Sa batay sa at ayon sa batas ni Moses. May nahuling babae, nais nilang patuhin at tinanong nila si Jesus kung para sa kanya ano ang dapat gawin. Parang ipinainila. Gusto nilang bitagin si Jesus. At ang sabi ni Jesus, ang sino man walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa babae nito. Walang nakagawa sapagkat makasalanan nga tayong lahat. At pinatawad din ni Jesus ang naturang babae. So sa panahon ng Kwaresma, pagpapatawad ang isa sa pangunahing dapat natin isa sa buhay. Ang pagpapatawad sa kaating kapwa nagkakasala sa atin kapag ang mga ito ay magsisisi at hihingin ng kapatawaran. Sabi nga sa panalangin sa Panginoon ang Ama namin. Nanalangin tayo sa Ama. Patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa madaling salita, kung marunong tayong magpapatawad, papatawarin din tayo ng Diyos ng ating mga pagkakasala. Ngunit, kung hindi natin magawa ang magpapatawad sa nagkakasala nating kapwa, hindi rin tayo mapapatawad ng Diyos. Forgiveness, asking for forgiveness begets forgiveness. Ika nga. Kung may ihingi ng kapatawaran, papatawarin. Yan ang nais sa atin ng ating Panginoon. Napakahirap nagpapatawad. Lalo na kung tayo ay masaktan, kung tayo ay lulukuhin, kung tayo ay hamakin. Ika nga kung hindi igalang ang ating karapatan, ang kakasalang ating kapwa. Napakahirap magkakasala. Ngunit sa mga kasaysayan, sa mga salaysay, sa banal na aklat, sa banal na kasulatan, tulad nga ng mga nangyayari na ating nabanggit tulad ng ang anak ng waldas o the prodigal son, saan nakasala yung anak, matindi ang pagkakasala, pinaldas ang kayamanan ng kanyang dapat manahin, pinatawad pa rin ng kanyang ama.
At ang anak ng waldas na yan ay tayong mga tao. At ang amang napagpatawad ay ang ating Diyos. At si Jesus nga ay tunay na Diyos na nagiging tunay na tao. Ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad, ang misteryo ng tatlong magkakaibang persona na iisang Diyos. Isa sa pinakamagandang halimbawa ng pagpatawad ay ang naganap noong Biyernes Santo. Alam naman natin na ang panahon ng Kwaresma nagsimula ng Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Saan nilalagyan tayo ng cross na abo sa ating mga noo kung tayo ay papasok sa simbahan sa Ash Wednesday. At sasabihin ng pare, nagmula sa alabok, babalik ka sa alabok. Paalalaan ng ating kamatayan na dapat natin pag-iingatan sa pamagitan ng pagsisisi ng ating mga pagkakasala upang magiging handa tayo sa ating pagbabalik sa ating pinanggalingan sa lupa, sa ating kamatayan. Saan ihiwalay sa ating katawan, sa ating pisikal na katawan, ang ating mga kaluluwa. At ito ay maghihintay ng pagdating, ng pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At napakaganda kung pag nilay-nilayan natin yung isang taong nakabayuway sa cross, si Jesus. Saan bago ito nalagutan ng hininga? Isa sa kanyang mga huling wika, isa sa 7 huli niyang wika ay ang Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bugbog sarado, luwa ng katawan, halos lupay-pay na. Pasad-pasad ng mabigat na krus. Iniis ni Jesus ang lahat. Hindi niya inaalintana ang anumang sakit at hirap na pinagdama sa kanya ng mga nagnanais ng kanyang kamatayan. Patawad. Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila. Sana dapat tayo man tularan natin si Jesus. Ulitin natin at ating bigyang diin. Napakahirap, napakasakit magpatawad. Ngunit ito ang nais sa ating ng ating Panginoon. Ang nasaktan sa atin ay ang ating physical na buhay, hindi ang ating kaluluwa. Ang ating mga kaluluwa ang dapat nating pag-ingatan. Kaya habang tayo ay nasa mundo ito, gaano man kahirap, gaano man kasakit ang maganap sa ating buhay, isa lamang ang lagi nating pagsusumikapan, ang magiging mapagpatawad tayo. Mahirap ang magpagpatawad. Sabihin nga natin na kaya ni Jesus ang magpatawad sapagkat siya ay Diyos. Ngunit nagiging ehemplo ang kanyang pagkatao upang madama ng isang Diyos ang tunay na hirap. Nagpakasakit siya. Nagiging tao siya. Nagiging kasama-sama ng mga katulad natin hanggang sa kanyang kamatayan. Naalaala natin ang isang pari na Amerikano na nagmisyon dyan sa Tala, Leprosarium. Anong sabi niya? Nagsa'itanungin ng isang Pilipinong pari, Father, mayaman ka naman sa Amerika. Bakit hindi ka doon magpari? Kita ka ng malaki doon. Bakit dito pa sa mga bituin? Alam mo kung anong sagot ni Father Leo. Kaya ko nga pinasok ang leprosarium na ito upang maramdaman ko kung ano ang magkaroon ng sakit ng keto. Kung paano maghihirap ang isang bituin. Ganyan ang pinakita ni Jesus, ang pinakita ni Father Leo. Ang maramdaman natin, ang tunay na pagiging tao. Maramdaman ni Jesus ang pagiging tunay na tao na katulad natin.